That is very true. Very true. Ako nga, may gusto ko ako dapat tinuloy na lang dahil nga, kaya sabi, alam niyo naisip ko noon, sabi, bakit ba ito hindi na nasama? You might hate me. You might hate me. More of that simpler article. For me, kasi ba't hindi mo sinama? Ba't hindi ito nasama? Sabihin mo nang napakasama ba namang tao, ganyan. Parang, ako talaga yung masamang tao. Over 30 years mo pinapahirapan yung buhay nung tapos ako yung masama. Hindi ba ano na kwento ng buhay nung 30 years ka over 30 years ka nagpapahirap yung buhay ng tao? Alam mo, i-wish pa kita ng I wish you all the best in life. Alam mo, may kwento pa ako. Meron ako isang BFF, makeup artist to ng mga artista at naging makeup artist pa siya ni Cory Aquino. May kapatid siya talagang tulak. Alam mo, naloloka siya kasi minsan natutulog siya, galing siya sa taping, puyat, bilang i-read yung bahay nila, tapos papasok sa kwarto niya, tapos kakalkalin yung kisame ng kwarto niya ng mga pulis, tapos makakitaan ng droga. So, hindi siya sa kapatid niya. And then, namatay yun sa sakit. Bago pa kay Duterte, namatay na yung kapatid niya. And then, pasalamat siya na parang, buti na lang nawala na si kuya kasi kung tayo ni Duterte to, baka malala pa mangyari sa bahay namin kasi talaga lumalaban yung kuya niya. Kasi ganyan naman talaga ang nagdadregis ka pusher. Saka naman nakakita na mabait na pusher. Lahat ng pusher may baril. Ano ba yan? Saka nakakita ng kriminal na pwedeng pakiusapan. Nakakaloka yung drugs tinatago sa gamit niya kasi syempre bading siya tapos mukhang maayos na bading siya. Maganda yung trabaho. Nakakaloka nung nagkalkal yung mga nag-operatiba, nakuha sa mga makeup kit niya, sa kisame ng kwarto niya yung mga droga. Hindi ganyan yan. Ang ginagawa nilang parang mule, yung mga hindi papaghihinalaan sa pamilya nila. Halimbawa, di ba kaya kami... So, nakikita niyo yung narinig niyo yung mga revelasyon ng ating mga kapwa vloggers na iti true to life yung kanilang mga pinagkukwentuhan dito na sana'y mapakinggan ng ating mga viewers at subscriber at kayo na yung humatol kung may katotohanan yung kanilang mga sinasabi. Tuloy po tayo. Mga batang namamatay. Kasi dala-dala ng pusher or dala-dala ng addict, bibili siya ng droga. Kasama anak ko. Alam ko yan, dahil sinasabi ko sa inyo, I'm speaking from a very, very personal space. Kaya galit na galit ako. Kaya ako, I'm speaking for all families in the Philippines na may addict sa pamilya na alam ko ang pinagdadaanan ng bawat isa sa inyo. Kaya ako, pagsasabihin nila na, ang sama-sama mo naman tao, putang ina ka, ako pa yung masama, ako sumasalo ng problema ng addict. Actually, yung si Kian, kasi yung kalookan... Putang inakap daw. Putang inakap. Yung si Kian, ang chismis dyan is, talagang yung pamilya nila, although si Kian is bata, pwede pero nagagamit yung batang yan. Kaya nung nagkapalitaan na gano'n nga yung si Kian, yung mga adik sa lugar namin, gago kasi mga nun, inutusan yung bata. Ganun yung talaga, kahit kasi sa nasa Netherlands, ako yung mga OFW, may mga ganun ng buhay. Siyempre mga OFWs, mga Filipino migrants, nakikita-kita kasi yan every Sunday, ganyan, gathering ba? Siyempre dyan tayo naglalabasan ng sama ng loob. Alam mo yung common sa kanila, ang dami sa kanila may mga adik na kapamilya, ganyan, na utang ina, magpapadala na naman ako ng pera kasi si ganito, ganyan, si ganyan, ganito. Pilipino tayo. Ang mga Pilipino, grabe ang guilt trip pag hindi mo natulungan ng pamilya mo. Ano gagawin mo? Wala kang ibang gagawin. Pwede mong sabihin na, bahala kayo sa buhay mo, hindi ko na problema yan. It's so hard for Filipinos to do that, no? Na tatalikuran mo yung pamilya mo, talagang masakit. Parang it's just ingrained in my consciousness na hindi, pagka pamilya mo, kailangan tulungan mo, ganyan. Tapos, kaya marami nga, ang dami, may mga nag-message na sa akin ngayon, humihingi, luloka, kasi papadala naman siya ng pera sa Pilipinas kasi yung kapatid niyang adik, may problema na naman sa buhay nila, sa bahay nila, ganyan. Kasi sinong sumagot kayo, sino ang sumasalo sa lahat ng problemang ginawa ng adik sa pamilya? Yung breadwinner, yung nagtatrabaho ng matino, ano yan? Yung nagpo-provide. True. Ayun. Sabi niya, dito sa amin sa QC, may minors na drug mule, panahon ni Panot, yung anak ko sa bahay namin. Hindi ko nga pinasok ang bahay. Actually, yung hindi kasi hinge sa reality yung mga pinagkukwento nito mga ito. Meron mga batang kinembot din yung ganyan. Isa sa mga pinaka-effective na cover ng mga drug pusher ay yung magdadala ng matanda or magdadala ng bata. Diba? Na habang nagra-run. Hindi lang drug pusher, pati buyer, Bowie. Pati yung mga